Yan mga bro, so magandang araw sa inyong lahat. Meron dito hindi dinala sa atin mga bro, CT100 na badya. Yan, ang problema nito ayaw umandar. Ngayon, yung may-ari nito mga bro ay medyo maalam din sa motor. Kaya ang ginawa nila, pinalitan ng bagong CDI, ayaw pa rin. Pinalitan ng bagong rectifier, ayaw pa rin. Yan mga bro yung tuturo ko sa inyo, share ko sa inyo kung paano ba i-troubleshoot yung ganitong problema sa motor. Kagaya niya, sabi ko sa inyo mga bro, wag muna kayo bibili ng mga pyesa. Kailangan troubleshoot muna kasi pag binili nyo, sayang ang pera nyo, di nyo na may babalik yan. Maliban na lang yung shop na pinagbilhan nyo ay pwede ibalik. Okay, so yun mga bro, bago natin umpisahan yung mga bago pa lang sa ating channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag mayroon po tayong panibagong videos na mga i-upload. O tara! Yan mga bro, so ulitin ko, ang unit natin ay CT100 na Bajaj na Kawasaki. Sabi ko nga sa inyo, pinagpapalitan na may-ari ito ng, ayan, yung mga pyesa. Sa kanila yan eh, sa kanila yung ay rectifier, sa kanila yung CDI. Hindi talaga nila mapaandar. Ngayon, subukan natin ikabit. Subukan natin mga bro ikabit. Is papakita ko sa inyo na wala talagang laman or walang supply ng kuryente. Ikabit mo muna. Yan, nakakabit yung ating lumang rectifier. Ikabit mo yung CDI na bago dito. Ayan. So ituturo ko na rin sa inyo mga bro yung wiring color coding nito Ayan. Ayan, kahit ito pa dito. Ayan. Ayan. Tapos ito, ikabit mo. Hindi yan dyan. Tanggalin mo yan. Mali. Ayan, yung kulay pula dito yan. Oh, wag mo tinatapon. Bago to eh. Tapos ito, puti dito. Ayan. Ito mga bro, lagi kong sinasabi po sa inyo, kailangan nyo muna ipatro. Sa bagay, kung mapera naman kayo, bili ng pyesa hanggang sa makuha yung sira. Pero, ang nanghihinayan kasi ako mga bro, kapag bumili kayo ng pyesa, hindi naman yun ang sira. Oh, ngayon, ganito. Yan, nasa yung susi nito? Wala. Walang susi, rekarekta na. Okay. Yan mga bro sipain mo boy. Sipain mo boy. Wait. Asan yung cap, spark plug? Wala na. Ito. Ito mga bro, bali nakatanggal na Nakatanggal na. So ngayon, i-check natin kung may kuryente. Sipain mo. Sige pa. Oh, di ba mga bro? Wala laman. Oh. Mayroong isa nipis. Ayun di ba? Wala, nipis. Okay? So pag kagaya niyan mga bro, wala siyang supply ng kuryente. Yung ignition coil, walang supply ng kuryente. Ignition coil kasi mga bro, ang purpose niyan is para palakasin yung supply na binabato na galing sa CDI. Okay? So ang CDI mga bro ng Badja 100 ay nandito po nakalagay yan. Ayan, nandito nakalagay yan. So ito ang kulay niyang wirings niyan. Ayan di ba? So meron tayong video nito ng color coding ng wiring. So ang CDI po ng CT100 ay AC drive or alternating ang dumadaloy sa kanya. Ayan, ibig sabihin po noon hindi po siya battery operated. So bali meron dito dalawang wire na nakahiwalay. Ayan, dilaw tsaka yung green. Tapos okay naman. Ito naman mga bro sa Badja, kahit hindi nakakabit itong dalawa, aandar pa rin yan. Ayan, tapos dito meron siyang 5 wires. Yan, ito yung white na may red, yung pulser, tapos yung ground, tapos yung kill switch, yung nasa gitna na yan. Tapos ignition coil ito na black. Ayan, tapos yung kulay red. Yung kulay red, yan yung supply ng stator or yung tinatawag na primary coil. Ayan. Okay, ito. Ang problema nito mga bro, wala siyang battery. Pero dahil wala siyang battery mga bro, ang gagawin natin, i-check natin yung kanyang primary coil. Kasi nga bago yung CDI natin, di ba? So tapos na tayo sa CDI mag-troubleshoot kasi bago yung CDI niya Tapos bago rin yung kanyang rectifier. Sabi ko hindi naman basta-basta nasisira yung rectifier ng Badja. Kaya mga bro, mag-troubleshoot tayo ngayon dito sa ito, socket nito. Ayan mga bro, tatanggalin natin Ayan, tanggalin mo. Ayan mga bro
Yan mga bro. So ngayon naman, i-share ko sa inyo mga bro ang connection ng ating stator. Ayan, ito mga bro yung galing ng stator, yung ating male socket. So dito mga bro, mayroong 6 na kulay, light green, blue, white, tapos black na may stripe na yellow, tapos solid na yellow, tapos red, tsaka white na may stripe na kulay red. Okay mga bro, yung light green, yan yung ating papunta ng display, papunta ng ating neutral sense, sa neutral, papunta ng neutral yan mga bro, sa indicator ng neutral. Tapos yung blue, yan yung ating charging coil, papunta yan dito sa charger. Ayan, mayroon ditong blue na may stripe na kulay white, yan yung ating charger. Okay, tapos yung black na may stripe na yellow, yan yung ating ground. So lahat ng Kawasaki mga bro, kahit anong Kawasaki, ang ginamit kasi ng Kawasaki na color coding ng groundings ay yung black na may stripe na kulay yellow. Yan. Tapos yung white na may stripe na kulay red, ito mga bro ay ating pulser, yung tinatawag na trigger or yung tinatawag na pick up coil. Ang trabaho naman yan mga bro is magbigay ng signal sa CDI kung kailangan na bang magbigay ng kuryente sa ignition coil. Yan ang trabaho ng kulay puti na yan. Kaya napakahalaga yan mga bro. Kapag kasira yan, lahat ng motor hindi andar yan mga bro. Okay? Tapos yung ating red, ito yung ating primary coil. Yung red tsaka yung white, papunta yan ng CDI, di ba? Dito sa CDI mayroong red, tapos mayroong white. Ito na yan. Yan. Tapos yung yellow, papunta yan ng charger. Okay? Yellow, dyan naman mga bro nakatap yung ating ilaw, lightings. Ayan, light coil kung tawagin. Yung tail light, yung headlight, tapos sa display, dyan nakatap yan sa kulay yellow. Ayan. Okay mga bro. So ngayon, dahil nga walang kuryente, kailangan natin ng kuha ka ng isang wire. Ang gagawin natin mga bro, kasi nga sabi ko nga sa inyo, napalitan na ito ng bagong stator ay ng CDI tsaka regulator, ayaw pa rin. Ayan, kailangan natin ng wire mga bro. Ngayon, ilagay mo dito. Ilalagay nyo dyan mga bro sa kulay pula. Bakit sa kulay pula natin nilalagay? Kasi nga, yan yung ating primary. Okay? Yan yung ating primary coil. So, i-check natin yan kung malakas. Kasi kapag mahina ang supply ng kuryente dyan, hindi talaga magpuproduce ng kuryente ang CDI. So, ibig sabihin, wala rin supply yung ignition coil. So, patay-patay. Ang indication na pasira na yan mga bro, patay-patay po ang andar. Tapos minsan wag mo na piikutin. Dituwid mo na. Ayan. Tatig parawi. Ayan. Saksakin mo. Oh, yung mandar na yung Rossi, yung ganun, yung Rossi mga bro, yun, tinutroubleshoot ni Boss Ayan. Ang problema dyan, matagal din na i-stock yan, motor na yan. Hindi mo na, ipisaksak mo lang. Yan. Oh, ikaw magkikik. May ng ating assistant. Ayan, okay kuha kayo ng wire, ilalagay nyo sa kulay pula. Huwag kayo maglagay sa dilaw, sa puti, kung saan. Sa kulay pula lang, kasi nga ang tinitrace natin ay yung primary. Okay? So, ididikit natin to. Hindi naman ididikit. Siguro lagyan nyo konting space na basta makita natin na kumislap yan, tsaka malakas. Sige. Bira. Oh, di ba wala? Ngayon, kahit nakapatay yung susian, kailangan malakas to. Ipa. Ay, wala na. Patay na. Bira. Napabira. Napabira. Wala talaga. Bira. Ay, wala na mga bro. Okay? So, paano ba yan? Sira na. Kaya naman kahit anong palit dito mga bro kahit anong palit nila ng bagong parts, hindi talaga. Ang sira nito, nandito yan. Ang stator pa naman Badja 100 mga bro, kakaiba yan. Bali, ang stator nito may 3 windings lang. Isang primary tapos 2 nakahiwalay. Ay 3 nakahiwalay tapos isang primary na nasa baba. Ang problema, sira na yung main source niya. So no choice, wala tayong magagawa nito mga bro. Antayin natin yung may-ari. Kailangan palitan to. Kasi kahit anong gawin nila dyan, hindi nila mapapaandar to. May isa pang solusyon. Pwede natin yan i-check yung light coil tsaka yung source. Yung kulay blue na yan tsaka yung kulay dilaw, pwede natin i-modified. Tapos magpapalit tayo ng CDI na pang battery operated. Okay, so ngayon mga bro, antayin muna natin yung may-ari ng motor na ito mga bro, kasi nasa Los Baños yata, meron binibili.
Yan mga bro. So dahil mahina na yung ating primary, so gagawa natin ng paraan yan mga bro, ano? Gagawa natin ng paraan yan para lang mapandar na may-ari. Ay sigurado, sabi kasi na may-ari, gawan lang ng paraan para umandar na hindi sila nagagastos ng pera. Medyo mahirap yun. Ayan mga bro. Okay. So ito mga bro, i-convert natin sa battery operated. Kasi nga, yung ganitong CDI ay AC drive. Paulit-ulit na tayo. AC drive. So hindi na, kapag battery operated natin yung main supply, hindi rin magkakaigi. Masisira lang mga bro. So bago natin galawin yan, or bago natin i-battery operated, so i-check muna natin kung mayroon bang nalabas na kahit konti lang mga bro, na supply dito sa ating source ng charging coil, which is yung kulay blue, at saka yung light coil na yung kulay dilaw. Ayan, so gagawin natin mga bro, ilalagay natin to sa test light. Ayan, tapos lalagay natin sa test light, tapos i-check natin yung kulay yellow. Dapat mayroon siyang ilaw pagka sinipa, kahit nakapatay ang susi, kahit konti lang mga bro. Ayan, sapa, kick. Oh, meron di ba? Kita niyo yan, mayroon, sapa. Oy, mayroon, maganda yan. Yung dilaw mayroon. Check natin yung kulay blue. Dapat mayroon din. So take note, ang gamit natin na rectifier is yung bago para sigurado na tayo. Ayan. Ang goal natin is parang panda rin. Mapandar. Okay. Check yung kulay blue. Okay. Sipa. Uy, meron din. Sipa. Uy, mayroon. Diba? So ngayon, i-check natin kung mayroon ng tagas yung kuryente. Tagas ano, hindi lang tuboy ng tubig yung nagtatagas mga bro. Kahit kuryente nagtatagas din. Ano nga, i-check mo, ano nga, mahirap na isa lang nakahawak eh. Ilagay mo sa kulay yellow. Dito. Iipitin mo lang. Pero wag, hindi kasama yung iba. Kulay yellow. Ay kulay yellow lang. Digdi mo ang saro. Yan. Good. Ayan mga bro, nakaipit sa test light. Yung clip ng test light nakaipit sa yellow or sa kulay blue. Dapat hindi siya iilaw pagka sinipa. Okay mga bro, dapat hindi siya ilaw pag sinipa. Ayan o. Okay. Sipain mo. Uy, maganda. Diba? Uy, maganda yan. Okay, maganda. Okay. So dahil dyan mga bro, ang gagawin natin dito, gagawin natin na pinagbabawal na technique mga bro, no? Gagawin natin na pinagbabawal na technique. So ikakabit natin to. Ayan, ikakabit muna natin yan. Tapos gagamit tayo ng 4-pin na CDI. Okay, gagamit tayo ng lipan 110 kung tawagin. Ang posisyon ng dalawang ito ay parehas lang. Ayan. Okay, ito yung lipan, ito yung stock ng CT100. Ang posisyon ng bawat pin na yan, pare-parehas lang. Ang kaibahan, ito 5. Diba? Ito 5, meron siya sa gitna. Ito wala. Okay lang kasi ang panlima na yan nasa gitna, kill switch yan. Yung black na may stripe na kulay white. Okay lang na wala yung kasi i-convert natin siya sa i-convert natin mga bro sa 4-pin. Okay? So ngayon, bago natin i-convert yan, i-check muna natin kung mayroong output na lumalabas sa rectifier kahit konti lang. Ayan. Yung test light, ikakabit nyo yung clip dito sa negative. Tapos i-check natin yung kulay white. Okay? Yan, i-check nyo mga bro yung kulay white. Ang kulay white ay source yan papunta ng battery, charger. Ayan, ito yung output. Yan din yung puti na papunta sa susian. Okay, puti na papunta sa susian. So i-check nyo mga bro, check natin. Check nyan. Sipain mo. Body sipain mo. Mekos na yan. Isa pa. Uy, mayroong konting nalabas. Konti lang. Konting lalabas mga bro. Isa pa nga. Kita nyo ba yun? Kita nyo ba? Isa pa. Lakas. Oh, di ba? Mayroon. Ayan, pwede mag-produce ng kuryente yan mga bro. Okay, so ngayon sasapak natin yung CDI na bago. Ayan. Sasapak natin mga bro yung CDI na bago. Pang-battery operated to mga bro ha. Ngayon,
tatanggalin natin yung primary. Tatanggalin natin yung primary. Okay, temporary, tanggalin mo. Tapos tanggalin mo yung ano. Tanggalin yung pula. Yung kulay pula tanggalin. Ito, sungkitin mo. Ako. Oh, hawakan mo ito. Kamerahin mo na ako at nang pandarin natin to. Oh, yan, yung kamay mo baka maano, yan. Okay? Sungkitin lang natin to mga bro ha. Yan, tanggal na yan. Okay? So dahil natanggal na yan, kailangan ko ng wire. Yan. Kailangan natin ng wire. Yan. Tapos, ilalagay natin dito sa kulay pula. Kulay pula. Okay, ganyan lang. Temporary ito mga bro ha. Para lang makita natin na papandarin natin to. Okay? Yung wire ilagay ko sa kulay pula, yan yung papunta ng CDI. So ngayon, susuplayan natin to ng galing ng battery. Okay, dito. Ito yung sakit ng papunta ng battery kasi wala namang push button to. Wala siyang, yung ganitong motor, walang starter motor. So kaya maliliit lang yung battery. Ngayon, nilalagay natin dito sa positive. Okay? Positive dyan mga bro. Ngayon, doon ka sa kabila, susubukan natin. Huwag mo na patayin. Good. Okay, testingan na natin ngayon. Yan boy. Malayo ka boy. Dito ka. Dito ka boy. Uy. Ayan. Magagalaw ka dyan. Uy. Di ba? Meron. Kita nyo ba? Mahina lang kasi mahina na rectifier natin. Take 2. Aray. Lakas. Nakakurente ako ng primary ko ila. Uy. Meron boy. Asan yung cup? Yan mga bro. Ito yung cup. Sumamaya na yan. So pandarin muna natin. Kasi may kuryente. Ulitin mo. Sipain mo nga. Para makita ng ating mga tropa pips. Okay. Sipa. Lapa. Lakas. Uy. Malakas di ba? Okay. Isa pa. Abot-abot. Meron. Okay, ngayon itututok natin sa spark plug mga bro. Yeah. Yan mga bro, mandar na yan oh. Kaso patay-patay. Ayan oh. Oh, di ba? Kaso ang kuryente niya mga bro, ayan oh. Medyo mahina. Hindi siya ganun kalakas. Pero umaandar. Biritin mo nga. Ayos ba? Mandar na yan mga bro. Ayan o. Ewan ko lang kung naririnig nyo. Biritin mo nga. Ayos, mandar na. Okay, patay na natin. Ha? Yan mga bro ha. So, umandar na siya. Ganun lang kasimple. Ganun yan yung pagko-convert mga bro ng CDI na 4-pin. So sana mga bro mayroon kayong natutunan sa video natin ngayon araw ano. Siguro hanggang dito lang yung video natin. Magandang araw sa inyong lahat at ride safe lagi.